Mga hiling na di na sana hinihingi. Edukasyon, kalusugan, karapatan ng mga kababaihan, mabuhay ng may damay, marangal na trabaho at sapat na sahod. Mga serbisyong pinapangarap pa rin ng marami. Karapatan ba o pribilehyo? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa Biyaheng Totoo. Sa ikatlong yugto ng Biyaheng Totoo, binisita ng GMA News ang isla ng Guimaras na matagumpay sa pagpuksa sa kahirapan. Pero doon din namin nakilala ang isang lolo na halos isang siglo na sa mundo. Tuloy pa rin sa pagkayod para lamang makaligtas sa gutom. Ilan pa kaya ang gaya niya, lalo na sa mga lugar kung saan laganap pa rin ang kahirapan. Narito ang Biyaheng Totoo ni Nelson Canlas. Sa isla ng Guimaras, matatagpuan ang pinakamatamis na mangga sa Pilipinas, kundi man sa buong mundo. Mula sa pagiging shipyard noon ng mga Kastila at kampo naman ng mga Amerikano, ang pinakamaliit at pinakabatang probinsya sa Western Visayas, di may kakailang nangunguna na raw ngayon sa pagsugpo sa kahirapan sa bansa. Sa loob lang kasi ng 6 na taon simula 2003, mahigit kalahati ang ibinaba ng bilang ng mga maralita sa probinsya. Malapit na rin daw sumapat ang pasahod ng mga Guimaras noon para makaalpas sa kahirapan. Kaya ang mga maituturing na nasa rurok ng kahirapan, halos lagas na. Kamusta po kayo? Maliban na lang sa mga gaya nila Lolo Reto, kung hindi ka kahig, hindi tutuka. Ni minsan hindi na natigil sa pag-aalala kung saan kukunin ang kakainin o kung meron ba silang kakainin. Ginakain namin yan ng unod, kamuting balagon, kamuting kahoy. Ito, mabulong ang gutom bala namin. Wala kami kainin nga kung ano. Yun ang kinakainin niyo sa tanghalian? Eh paano kung di kayo magtanim ng kamote? Di patay kami sa gutom kung di kami magtanom kamote. Mag-iisang daang taon nang magsasaka si Lolo, pero hanggang ngayon umaasa pa rin maibibigay na sa kanya ng gobyerno ang sinasakang lupa sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kailan daw po mapupunta sa inyo yung titulo? Wala pa. May kami titulo pa. Magating ang aming titulo na sabihan na kami yan ang halaga ng lupa. At kahit tila abot kamay na sana ang ginhawa, wala pa rin siyang perang pambili ng binhi, pataba, at higit sa lahat, kalabaw na pansaka. Pero kung magkaroon ba kayo ng kalabaw, sa edad ninyo na yan, kaya nyo pa ba magsaka? Kaya ko magkon. Basta gahambulan ko. Kung karabaw nga magkon, inagyan na araw, di man kumagi, para nga matalaid. May mga mas mahalagang bagay daw kasi kailangan munang unahin at pag-ipunan ng maigi, gaya ng pabili ng kanin, ng asin. Pag pinakuluan nyo na ito, ano pa po yung isasama ninyo? Tubig lang. Tapos kanin? Oo. Kung may kanin, samahan ng sa kanin. Kung wala, yan ang kainin namin. Mahigit 8,000 piso kada buwan ang kitang itinakda ng gobyerno para sa isang pamilyang binubuo ng 6 na miyembro ay manatili raw na ligtas sa kahirapan. Si Lolo Reto, maswerte na kung maambunan ng 100 piso sa loob ng isang buwan. Ang 6 niyang anak, tulad din kasi niyang kapuspalad. May pira kami, yung nabigyan namin ng bigas, mga 2 kilo. Ay, hindi na pera. Na kung pangbili nila ng ulam, pag may pira kami, binabigyan namin. Pero kung wala, di wala. Sa nakalipas na 5 dekada, pababa na ng pababa ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Pero 3 sa kada 10 o mahigit 23 milyong Pilipino pa rin sa ngayon ang gaya ni Lolo Reto na dirt poor. Pinagkaitan di lamang ng sapat na kita, kundi lalong-lalo na ng mga payak na pangangailangan para mabuhay ng may dignidad, gaya ng pagkain, kasuotan, tirahan, edukasyon at serbisyong pangkalusugan, mga sagradong karapatan ng bawat tao sa mundo. Saan kayo pala kumukuha ng tubig? Diyan sa ilog. Paano yung gamot ninyo? Galing noon yun ng mga gamot, herbal bala, herbal. Sa
Sa pinakahuling tala, 5 sa kada 100 Pilipino ang wala pa ring bahay na masisilungan. Halos 2 sa bawat 10 walang mapagkunan ng malinis na tubig. 3 sa bawat 10 wala man lang palikuran. 3 sa bawat 5 naman ang namamatay ng walang natatanggap na serbisyong pangkalusugan. 1.2 milyong pamilya ang walang sapat na pagkain at 1 sa 20 Pilipino ang wala o kulang ang edukasyon na magtatawid sana sa kanila sa kahirapan. Simula noong 2009, 8 taon nang atrasado ang Pilipinas sa target itong makalahati ang bilang na may hirap sa taong 2015. Alinsunod na rin sa inilatag na Millennium Development Goals ng United Nations. Sa Timog Silangang Asya, pang-4 ang Pilipinas sa may pinakamaraming mahihirap at isa pa rin ang mga Pilipino sa mga pinakamahihirap at nagugutom na populasyon sa buong mundo. Sa dapit hapon ng kanyang buhay, si Lolo Reto di na naghahangad ng yaman o maginhawang pamumuhay. Ayaw na raw niyang umasa sa tulong na di naman sigurado kung kailan dadapo. Pero hiling daw niya, dumating ang pagkakataon na hindi na niya kailangang katakutan ng bukas, na ang bawat umaga ay magdala ng bagong pag-asa, hindi na para sa kanya, kundi para sa kanyang iiwang pamilya. Ako si Nelson Canlas at ito ang aking biyaheng totoo.